Nasa eroplano ako patungo sa Miami para sa family trip kasama ang aking anak na lalaki at manugang. Pero biglang bumulong ang flight attendant. Kunwari may sakit ka at bumaba ka sa eroplano. Akala ko biro lang, pero nagmakaawa siya. Pakiusap, ipinamamanhik ko sa iyo. Makalipas ang 20 minuto. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan mo ba ang channel at ipaalam sa comments kung saan ka nakikinig. Ang liwanag ng hapon ay sumasalamin sa bintana ng aking study room. Sumasakay sa mga alikabok na nakalutang sa hangin na may amoy ng lumang papel at lemon furniture polish. Nakaupo ako sa desk ko. Nagmamarka ng mga history papers na itinago ko ng 15 taon. Nostalgia siguro, o matigas na pag-asa na mahalaga pa rin ang mga araw ko bilang guro. Ang bahay ay tahimik na naninirahan sa paligid ko na may pamilyar na ingay. At halos nakalimutan ko na hindi na ako nag-iisa rito. Bigla kong narinig ang pagbukas ng front door sa ibaba. Nagangat ako ng tingin. Ang ballpen ay nakalutang sa essay ng estudyante tungkol sa reconstruction. Si Cristobal at Edida ay naninirahan na rito ng 8 buwan. Pero parang mga multo silang gumagalaw sa mga kwarto. Halos hindi ako pinapansin. Magalang na tango lang sa kusina. Wala nang iba. Ang biglaang yabag nila sa hagdan ay nagpapaningas sa balikat ko. Si Edida ang unang lumitaw sa pintuan ko. Si Cristobal sa likod niya. Mga kamay ay malalim na nakasuksok sa bulsa. Ang mga mata niya ay naghanap sa bookshelf, sa bintana, kahit saan maliban sa mukha ko. Francisco, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Edida ay puno ng peking tamis. Ang uri na nauna sa masamang balita o mas masahol na pakiusa. Dahan-dahan kong tinanggal ang reading glasses ko. Isang maliit na depensa na hinasa ko sa loob ng 40 taon sa pakikitungo sa mahihirap na estudyante. Tungkol saan? Si Cristobal ay nagpalit ng timbang. Iniisip namin ng pamilya kung paano tayo magkakasama ng mas matagal. Quality time, dagdag ni Edida. Lumalakad ba pasok ng walang paanyaya. Umupo siya sa arm ng reading chair ko na parang sa kanya ito. Bago maging masyadong abala ang buhay. Bago ang ano, pinanatili kong pantay ang boses ko. Pero ang isipan ko bilang history teacher ay nagkakatala na ng mga hindi pagkakatugma. Iniiwasan nila ako ng mga buwan. Bakit biglang ganito? Alam mo na kung paano iyan. Sabi ni Edida habang kumakaway ang kamay ng walang pakundangan. Cristobal, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa Miami. Sa wakas ay tiningnan ako ng anak ko. At ang nakita ko roon ay desperasyon na mahinang natatakpan ng pilit na sigasig. Miami, tatay. Naalala mo noong pumunta tayo noong 12 ako. Balik natin ang mga alaala na yon. Isang buong linggo tayong magkasama. Fully paid, sagot namin. Maingat kong inilagay ang ballpen. Galit ka sa trip na yon. Sabi mo boring. Gusto mo nang umuwi agad. Natigilan ang ngiti ni Cristobal. Bata pa ako noon. Iba na ang pananaw ko ngayon. Humaba ang katahimikan. Tinitigan ko silang dalawa. Ang anak kong minsan ay nagdala sa akin ng mga dandelyon at tinawag akong bayani. At ang babaeng ito na nakumbinsi siyang ang matandang ama niya ay hadlang lang na sumasakop sa espasyo. May nagbago sa amin. Pero hindi ko matukoy kung kailan. Noong mawalan ng trabaho si Cristobal. Noong mag-ipon ang utang nila. O unti-unti. Dahan-dahang pagkaubos ng respeto at pagmamahal. Kailan ang trip? Tanong ko. Susunod na linggo. Mabilis na sagot ni Edida. Nakaayos na lahat. Kailangan lang namin ng mo. Noong gabing yon, iginiit ni Edida na siya ang magluluto ng hapunan. Hindi siya nagluluto. Nakaupo ako sa dining table habang gumagalaw siya sa kusina ko nang may hindi komportableng pagiging pamilyar. Binubuksan ang mga kabinet. Ginagamit ang mga pinggan ko. Si Cristobal ay nagbuhos ng wine ng sobrang ingat. Bahagyang nanginginig ang kamay ng tanungin ko ang timeline ng trip. Kaya pala, pinlano ito ng walang konsultasyon sa akin. Tinanggap ko ang baso ng wine. Pinapanood siya sa ibabaw nito. Gusto namin na sorpresa, sabi ni Cristobal. Magandang sorpresa. Inilagay ni Edida ang plato sa harap ko. Ang mga galaw ay kalkulado at eksakto. Matagal na siyang nagtatrabaho sa medical administration. At ang clinical na efficiency na yon ay nakikita sa lahat ng ginagawa niya. Francisco, malaki ang life insurance policy mo. 500,000, di ba? Napaka-responsableng plano mo. Tumigil ang tinidor ko sa kalagitnaan papunta sa bibig. Paano mo alam ang halaga? Minsan binanggit ni Cristobal. Umupo siya sa tapat ko. Pinuputol ang manok sa perpektong pare-parehong piraso. Usapan lang. Tiningnan ko ang anak ko. Nakatuon siya sa plato. Ayaw magsalubong ang tingin. Ang pagbanggit sa insurance ay mali ang timing. Mali ang lugar sa kasual na hapunan. Hindi ako makatulog ng maayos lately. Sabi ko,
sinusubukan sila. Parang kakaiba ang tibok ng puso ko minsan, parang floater. Biglang lumiwanag ang mata ni Cristobal sandali bago niya napigilan. Dapat magpa-check ka sa doktor. Nakapagpa-check ka na ba? Sobra ang pag-aalala ni Cristobal. Putol ni Edida ng maayos. Mukha kang okay, Francisco. Stress lang siguro. Nagdama ang tingin nila sandali. Pero nakita ko. May ipinasa sa pagitan nila. Hindi binibigkas pero alam. Sumikip ang dibdib ko. Pero hindi dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos ng hapunan, habang bumalik sila sa kwarto nila sa ibaba, nakita ko ang printed flight confirmation sa mesa. Nakabook na. Nabili na ang tiket ko para sa susunod na Martes. Sigurado silang papayag ako. Kaya naka-advance na ang plano. Nag-iisa akong nakaupo sa study room hanggang hating gabi. Hawak ang lumang larawan ni Cristobal noong 7 taong gulang. Ngising may puwang sa ngipin. Yakap ang lig ko na parang ako ang pinakakaligtasan sa mundo. Ang batang yon ay naging lalaking ito sa ibaba. Nagpaplano ng isang bagay na hindi ko maipangalan pero nararamdaman sa buto. 40 taon ng pagtuturo ng history ang nagturo sa akin ng isang bagay. May iniiwan na ebidensya ang mga tao. Lagi. Lumilitaw ang pattern. Malinaw ang motibo kapag lumayo ka at tiningnan ang buong larawan. Hindi lang hiwalay na insidente, ang biglaang kabutihang loob, ang komento sa insurance, ang mga sabay na tinginan, ang pre-purchase na ticket. Dumating ang umaga na may maputlang liwanag at ang desisyong ginawa ko na sa dilim. Pupunta ako sa Miami. Bantayan ko silang mabuti. Kukolektahin ko ang ebidensya tulad ng itinuro ko sa estudyante na suriin ang primary sources ng may pag-alinlangan at pansin sa detalye. Kumatok si Cristobal sa pinto ko ng 7 oras. Masyadong maliwanag ang ngiti para sa maagang oras. Tatay, Miami, ano ang sabi mo? Pupunta ako, sabi ko, pinapanood ang mukha niya. Dumaloy ang ginhawa sa kanya. Sinundan ng ibang bagay na hindi ko matukoy. Kasiyahan, pag-asa. Maganda yan. Napakaganda. Hinawakan niya ang door frame. Hindi mo pagsisisihan. Lumitaw si Edida sa likod niya. Halos hindi halata ang tango. Nanalo sila sa round na ito, o akala nila. Ginugol ko ang umagang yon sa pag-empake ng maleta ng maingat. Briefs, polo, mga boteng gamot ko. Huminto ako sa mga bote, binabasa ang labels, habang nakaetso sa isip ko ang mga salita ni Edida. Tungkol sa kalusugan, hitsura, hindi dapat mag-alala. Kusang gumalaw ang kamay ko. Inilagay ang mga gamot sa carry-on imbes na checked luggage. Maliit na pag-iingat lang, wala nang iba. Pero ang training ko ay nagturo na ang survival ay madalas nakasalalay sa maliliit na aksyon. Menor de edad na pag-iingat na mukhang paranoid hanggang sa makapagligtas ng buhay. Sumara ang maleta nang may decisive na click. Hinihintay ako ng Miami. At kahit ano ang plano nila, handa ako. Amoy stale coffee at synthetic air freshener ang sasakyan ni Cristobal. Nakaupo ako sa passenger seat na may maleta sa kandungan dahil sinabi niyang puno ang trunk. Kahit halos walang laman ng buksan niya. Ang bigat ay pumipindot sa mga hita ko habang sumasali kami sa highway patungo sa Orlando International Airport. Walang nagsasalita. Mahigpit na hawak ni Cristobal ang manibela. Maputla ang mga knuckles. Nakatingin si Edida sa labas. Hawak ang phone. Mabilis na nag-type at agad na nagde-delete pagkatapos mag-send. Pinapanood ko ang reflection niya sa side mirror. May klinikal na kawalan ng ekspresyon ang mukha niya na kilala ko bilang thinking niya. Nagkakalkula ng variables at probabilities. Excited ka ba sa Miami, tatay? Bahagyang pumiyok ang boses ni Cristobal sa huling salita. Dapat ba? Hindi niya nakuha ang pahiwatig. Siyempre. Family time, beach, relaxation. Relaxation, di ba? Bumalik ang katahimikan. Mas mabigat ngayon. Pinapanood ko ang pamilyar na kalye ng Orlando na dumadaan. Ang strip mall kung saan binili ko ang unang bisikleta ni Cristobal. Ang library kung saan gumugol ako ng maraming Sabado. Ang high school kung saan hinubog ko ang mga isipan ng kabataan sa loob ng 3 dekada. Bawat block ay nagpapalakas ng pressure sa dibdib ko. Ang pakiramdam na daladala ako patungo sa isang bagay na hindi na mababago. Lumitaw ang airport sa harap. Puro konkreto at salamin at controlled chaos. Nagbark si Cristobal sa short term. Isa pang kakaiba. 1 linggo kami mawawala. Pero pinili niya ang pinakamahal. Maliit na detalye. Pero nag-ipon sila tulad ng ebidensya sa kaso na binubuo ko laban sa sarili kong pamilya. Mabilis na dumating ang security checkpoint. Iginiit ni Edida na ako muna. Matatag ang kamay niya sa balikat ko. Ginagabay ako pasulong. Inilagay ko ang carry-on sa conveyor belt. Pinapanood ang screen
habang dumadaan ang mga gamit ko. Bahagyang sumandal siya, sinusuri ang isang bagay. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag nang lumabas ang bag sa kabilang banda. Madali, sabi niya. Pero ang ginhawa niya ay masyadong malaki para sa simpleng airport security. Sa gate, agad na sumakay sina Cristobal at Edida sa Zone 1, habang Zone 3 ako. Nawala sila sa jetway nang hindi lumilingon. Iniiwan ako sa gitna ng mga estranghero. Ang handle ng maleta ay nakabaon sa palad ko. Nang tawagin na ang zone ko, dahan-dahan akong naglakad. Alam ang finality ng bawat hakbang. Ang jetway ay humaba sa harap. Ang kakaibang liminal space sa pagitan ng matibay na lupa at metal na tubo na nakasabit sa wala. Bumuka ang pinto ng eroplano. Ang recycled air ay dumadaloy sa akin. Dala ang katangitanging amoy ng eroplano na cleaning chemicals at libu-libong nakaraang pasahero. Sumakay ako, naghahanap ng seat number, nang lumapit ang flight attendant. Ang namtag niya ay Mildred, at ang mukha ay may propesyonal na kabutihang loob hanggang sa lumapit siya. Kunwari sinusuri ang boarding pass ko. Kunwari may sakit ka at bumaba ka sa eroplano. Ang mga salita ay lumabas bilang urgent na bulong. Ang hininga niya ay mainit sa tainga ko. Natigilan ako, mahigpit na hawak ang carry-on. Pasensya, hindi ko naiintindihan. Pero lumayo na siya. Inaayos ang overhead bins at ngumingiti sa ibang pasahero. Tumayo ako sa aisle, nalilito, tumitingin sa pagitan ng kanyang pag-alis at kina Cristobal at Edida na 3 row sa harap. Hindi nila napansin ang palitan. Masyadong nakafocus sa phone. Biro ba ito? Kakaibang safety protocol. Sumunod ako ng hakbang patungo sa row ko nang bumalik si Mildred. Basag ang profesional na mask. Nanginginig ang kamay ng hawakan ang siko ko. Sir, ipinamamanhik ko sa'yo. Kailangan mong bumaba sa eroplano ngayon. Tiningnan ko ang mga mata niya at nakita ang tunay na takot. Hindi concern, hindi kalituhan. Takot. Ang uri na nagmumula sa pag-aalam ng isang partikular at kakilakilabot na bagay. Ang mga dekada kong pagbabasa ng mukha ng estudyante, pagtukoy ng totoo sa kasinungalingan, ay nag-activate. Seryoso ang babaeng ito. Seryoso ka ba? Tanong ko ng mahina. Hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buhay ko. Ang mga daliri niya ay nakabaon sa manggas ko. Pakikalmahan mo ba ako, tatay? Okay ba lahat? Ang boses ni Cristobal ay dumating sa aisle. Matalim sa isang bagay na hindi concern. Nagdesisyon ako sa isang heartbeat. Puro instinto. Lumipat ang kamay ko sa dibdib. Ang mga daliri ay nakabuka sa shirt. Ang dibdib ko. Ang mga salita ay lumabas na parang hinintay. Convincing dahil totoo ang takot. Kahit manufactured ang sintomas. Natumba ako. Lumuhod sa makitid na aisle. Natural ang performance. Tinulungan ng tunay na takot na dumadaloy sa ugat ko. Agad na reaksyon. Napalibutan ako ng flight crew. Magkakapatong ang boses sa professional crisis mode. Sir, makahinga ka ba? Sir, stay with us. Mga kamay sa ilalim ng braso ko. Binubuhat, sinusuportahan. Tinawag ang wheelchair. Pinayagan ko silang tulungan ako. Pero nanatiling matalim ang mata ko, mapagmasid. Ang sick old man act ay hindi umaabot sa kamalayan ko. Sa gitna ng gulo, nakita ko ang mukha ni na Cristobal at Edida. Yon ang pinakamalinaw na naalala ko. Hindi concern, hindi pag-aalala, kundi pagkadismaya. Purong pagkadismaya bago bumalik ang mask at gumanap sila ng concern para sa audience sa paligid. Tumayo si Cristobal mula sa upuan. Agresibo ang galaw bago niya pinakinis. Ginagawa ang sarili na worried son. Tatay, ano ang problema? Sasama ba kami? Hindi, manatili kayo, lahat. Isang crew member ang humarang sa aisle. Alagaan namin siya. Nakastandby ang medical personnel. Habang itinulak ako paatras sa jetway, narinig ko ang boses ni Edida. Mababa at para lang kay Cristobal. Pero narinig sa katahimikan pagkatapos ng krisis. Nasira ang lahat. Ang hist na sagot ni Cristobal. Hindi dito. Hindi ngayon. Dinala ko ng wheelchair pabalik sa jetway, pabalik sa terminal, pabalik sa matibay na lupa. Nag-vibrate ang phone ko sa bulsa habang inilalagay ako sa medical area. Text mula kay Cristobal. Tatay, sana gumaling ka. Tatawagan ka namin paglanding. Pinanood ko sa bintana habang itinataboy ang eroplano mula sa gate. Nagsisimula ang slow taxi patungo sa runway. Sakay sina Cristobal at Edida sa eroplano. Lumiliit at lumalayo sa bawat segundo. Ang pisikal na paghihiwalay ay parang ganap. Parang tumawid ako sa invisible threshold. At hindi na makakabalik sa kawalang alam. Nawala ang eroplano sa paningin. Isa pang metal speck laban sa asol na langit. Mr. Wilson. Lumiko ako. Nakaupo si Mildred roon,
Naka-uniform pa rin pero off-duty na. Maputla at pagod ang mukha. Tumingin siya sa paligid ng medical area. Naghahanap ng makikinig. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, mahigpit ang boses sa urgency. Ngayon, sa pribadong lugar. Maliit at walang bintana ang medical room. Buzzing ang fluorescent lights sa itaas na may persistent na electrical hum na nakakapanakit ng ngipin. Tinanggal lang ako ng paramedic. Fine ang vitals, siguro anxiety, at iniwan akong mag-isa sa examination table. Crinkling ang papel sa bawat galaw ko. Sa makitid na bintana sa pinto, nakikita ko ang buntot ng flight ko na nawawala sa ulap. Dala ang anak ko at manugang patungo sa Miami habang nakaupo ako rito sa sterile room. Tumitibok ang puso sa dahilan na walang kinalaman sa medical. Nag-vibrate ang phone ko. Pangatlong text ni Cristobal. Tatay, please reply. Nag-alala kami. Pinatay ko ito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mildred. Naka-uniform pa rin. Pero basag na ang profesional na composure na parang lumang porcelain. Isinara niya ang pinto ng mahigpit. Tiningnan ang halway sa bintana. Pagkatapos ay humarap sa akin. Nanginginig ang kamay. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Nanginginig ang boses niya. Ang gagawin ko ay maaring magastos ang trabaho ko. Pero hindi ko mapapayagan na mangyari ito. Tumuwid ako sa table. Rustling ang papel. Ipakita mo. Kinuha niya ang phone niya na may mga daliring hindi mapigilan ang panginginig. In-unlock. Pumunta sa video library. Na-record ko ang bahagi ng tawag niya sa restroom bago mag-boarding. Huminto siya. Tiningnan ako. Tawag ng manugang mo. Ang screen ay nagpapakita ng bathroom stall. Karamihan ceiling tiles at fluorescent lighting. Muffled ang audio, pero naririnig ang boses sa etyo ng tile at porcelain. Ang boses ni Edida ay unmistakable sa klinikal na katumpakan. Mabilis matutunaw ang pills sa inumin niya. Hindi niya mararamdaman. Pause. Mas plausible ang heart attack sa altitude. Emergency sa 30,000 ET. Limitado ang medical response. Mas mahira ang investigation. Pause ulit. Tapos 500,000. Si Cristobal ay nervous pero committed. Tumawa siya. Talagang tumawa. Pinanood ko ang video ng isang beses, 2, 3. Bawat viewing ay nagpapakita ng bagong layer ng horror. Ang manugang ko ay nag-uusap tungkol sa kamatayan ko na parang business transaction. Tinitimbang ang logistics at timing. Kinakalkula ang profit margin sa buhay ko. Kanino siya kausap? Matatag ang boses ko, sorpresa ko. Hindi ko alam. Binaba ni Mildred ang phone. Pero binanggit niya ang plan na in motion at si Cristobal ay sakay. Yon ang eksaktong salita niya. Tiningnan ko siya ng diretso. Bakit mo ginawa to? Ipinapanganib ang career mo para sa estranghero. May kumislap sa mukha niya. Lumang sakit. Halos hindi na gumaling na sugat. Ang ama ko, 3 taon na ang nakalipas. Pinakumbinsi siya ng pamangkin na baguhin ang will. Tapos natumba siya sa hagdan. Accident daw. Hindi ko napatunayan. Kinain ako ng pagsisisi mula noon. Nang marinig ko ang usapan, marinig ko ang pagpaplano. Hindi na ako manahimik ulit. Paumanhin sa ama mo. Huwag kang magpaumanhin. Matigas ang boses niya. Itigil mo sila. Kinuha ko ang contact info niya sa maliit kong notebook. Ang laging dala ko mula sa teacher habit, precise, maingat na sulat. Kahit sa krisis, nananaig ang dokumentasyon instinct. Nagpalitan kami ng number. Nangako siyang i-preserve ang recording. Alam na maaring maging legal evidence. Nagkamayan kami. Matatag ang hawak niya kahit nanginginig. At umalis siya para sa susunod na flight rotation. Ang taxi ride pauwi ay tumagal ng 40 minuto sa mga suburb ng Orlando. Dumaan sa strip malls at chain restaurants at residential developments na par-pareho ang itsura. Sinubukan ng driver na makipag-usap. Namiss mo ang flight? Hindi. Tinitigan ko ang labas ng bintana. Nahuli ko ang mas mahalaga. Tumahimik siya, nalilito, pero naramdaman na ayaw kong mag-elaborate. Lumitaw ang bahay ko sa harap. 2 palapag na kolonyal na may garden na pinanatili ko sa loob ng 30 taon. Wala ang sasakyan ni Cristobal sa driveway. Nasa Miami sila. Nagtataka kung bakit nabigo ang plano. Nag-adjust. Binayaran ko ang driver, naglakad sa path, binuksan ang sariling front door. Iba na ang pakiramdam ng bahay, parang nilabag. Alam na may pinlano sa loob ng mga dingding na to. Pinag-usapan sa dining table ko. Pinlano sa kwarto sa pasilyo. Inilagay ko ang carry-on sa tabi ng hagdan. At diretso sa study room. Ang feeling cabinet ay may mga dekada ng dokumentasyon. Insurance policies, bank statements, legal papers, property deeds. Inilatag ko lahat sa dining table. Gumawa ng systematic layout.
chronological order, categorized BY type. Inilapat ang methodology ng guro sa sariling survival. Oras na lumipas. Lumubog ang liwanag sa labas sa gabi. Pagkatapos ay dilim. Sinuot ko ang reading glasses. Sinuri ang bawat dokumento sa mabuting liwanag. Naghahanap ng inconsistencies. Signs of tampering, ebidensya ng conspiracy na inilantad ni Mildred. Nakita ko ang life insurance beneficiary form na may petsa 6 na buwan na ang nakalipas. Binago ang primary beneficiary mula sa pamangkin ko sa Atlanta patungong Cristobal Wilson. Ang signature sa ibaba ay sinusubukang dayahin ang sulat kamay ko. Pero nabigo. Ang kapital E sa Francisco ay mali, masyadong elaborate. Hindi ko ginagawa ang flourish na yon. Kinuha ko ang larawan ng dokumento sa phone. Evidence preservation. Mas malalim na paghuhukay ay nagpakita ng karagdagang horror. Bank account statements na nagpapakita ng transfers na hindi ko inauthorize. $38,000 sa loob ng 6 na buwan. Sifon sa maliit na halaga para makaiwas sa casual notice. Power of attorney document na nagbibigay ng financial authority kay Cristobal na may forged signature ko. Medical records na hindi ko nakita. Nagdodokumento ng cognitive decline na hindi ko naranasan. Binubuo nila ang paper trail ng incompetence ko habang nagtuturo ako ng night classes sa community center. Nagmamarka ng papers, nabubuhay ng normal na buhay, gumagawa ng fiction ng failing mind para i-justify ang control nila. Ipaliwanag ang kamatayan ko bilang natural consequence ng deteriorating health. Ebidensya, timeline, motive, method. Binigkas ko ng malakas sa walang tao na kwarto. Lumitaw ulit ang old teaching habit. Pinlano nila to ng mga buwan, habang nakatira sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, nagpaplano ng pagpatay sa akin. Itinaas ko ang forged power of attorney. Tinitingnan ang signature na hindi akin. Hindi ito impulsive. Systematic, blind, sophisticated. Nag-research, naghanda, nag-establish ng legal groundwork para sa theft at murder. Nanatiling nakalat ang mga dokumento sa dining table ko. Hindi ko nilinis. Hindi ko kaya. Kinakatawan nila ang physical proof ng betrayal. Tangible evidence kung gaano ako niloko ng lubusan. Umupo ako sa reading chair habang malapit na ang hating gabi. Tahimik ang bahay sa paligid ko. Ang anak ko ay nasa Miami. Siguro pinapakalma si Edida na makakahanap sila ng ibang oportunidad, ibang method. Hindi nila alam na may recording ako. Hindi nila alam na nakita ko ang forged documents. Hindi nila alam na ang biktima ay nagising na sa mga ngaso. Matatag na ang kamay ko sa arm ng upuan. Nawala ang shock, pinalitan ng mas malamig, mas focus. Hindi lang nila sinubukang patayin ako. Ninakaw nila ang buhay ko piraso-piraso sa loob ng mga buwan. Tinanggal ang autonomy ko. Nagbuo patungo sa pag-erase sa akin. Oras na kunin ito pabalik. 3 araw na lumipas mula nang matuklasan ang forged documents. 3 araw ng pag-iwas sa mga concerned questions ni Cristobal at Edida. Pinapalihis ang atensyon nila sa vague mentions ng stomach trouble mula sa airport incident. 3 araw ng research, pagbabasa ng attorney reviews, discreet calls, pag-organisa ng evidence sa color-coded folders na ngayon ay nakastack ng maayos sa desk ko. Dumating si Nicolas Claro ng eksaktong 2 oras ayon sa schedule. Mid-negatibo 50s, may gray sa dark hair. Mamahaling briefcase na nagpapakita ng successful practice. State law specialist na may 20 taong experience. Matatag ang handshake niya. Matalim at assessing ang mata. Emar Wilson, salamat sa pagtitiwala sa akin. Umupo siya sa upuan sa tapat ng desk ko. Binuksan ang briefcase. Kinuha ang laptop at legal pad. Sabihin mo sa akin ang nakita mo. Inilipat ko ang unang folder. Blue tab, financial documents. Pinanatili ni Nicolas ang professional composure sa unang ilang pahina. Pagkatapos ay nagsimulang basag habang lumalabas ang scope. Forged signatures, altered beneficiaries, fraudulent power of attorney. Mas mabilis ang daliri niya, nagpapalit ng pahina, nag-cross-reference ng dates, nagbuo ng timeline. Kailan mo huling sinuri ng personal ang mga dokumentong ito? Ang pen niya ay nakalutang sa legal pad. Ang insurance policy 5 taon na ang nakalipas nang mag-retire ako sa pagtuturo. At hindi mo inauthorize ang anumang beneficiary changes. Hindi kailanman. Matatag at matibay ang boses ko. Ang policy na yon ay para sa pamangkin ko sa Atlanta. Pinag-aral niya ang sarili sa nursing school. Gusto ko may maiwan ako sa kanya. Gumawa ng notes si Nicolas. Mabilis at precise ang sulat niya. Ang manugang mo, Edida Wilson. Ano ang professional background niya? Medical Administrator. Silver Palms Medical Center. May access sa patient records, document templates,
physician's signature stamps. Lumitaw ang pagkaunawa sa mata niya. Siya ang gumawa ng medical history mo. Ginawa kang incompetent sa papel. Habang nagtuturo ako ng night classes sa community center 2 beses sa isang linggo. Halos ngumiti ako sa irony. Naglo-lecture tungkol sa civil rights history habang dinedeclare na cognitively declined sa fraudulent medical reports. Binuksan ni Nicholas ang laptop. Nag-run ng forensic accounting software sa bank records ko. Naibigay ko na ang access authorization kanina. Agad na lumitaw ang red flag sa screen, highlighted sa crimson. Unauthorized transfers, signature discrepancies, pattern matching typical fraud indicators. Mas lumala ang ekspresyon niya sa bawat discovery. 38,000 sa loob ng 6 na buwan. Sabi niya ng mahina. Systematic theft. Maliit na halaga sa simula, pagkatapos ay lumalakas. Classic embezzlement pattern. Inabot ko sa desk drawer. Kinuha ang laptop ni Cristobal. Iniwan niya to sa kwarto niya. Alam ko ang passwords. Ako ang nag-set up ng computer niya years ago. Hindi niya binago. Tumingin si Nicholas, may kumislap sa ekspresyon. Pag-unawa siguro sa ethical line na nilampasan ko. Pero kinuha niya ang laptop, ikinonekta ang external drive, sinimulang ang data recovery procedures. Sa loob ng ilang minuto, nabuhay muli ang deleted emails sa screen. Nag-unfold ang conspiracy sa digital form. Email chain sa pagitan ni Cristobal at isang tinatawag na medical consultant. Diskusyon ng substances na nagdudulot ng heart failure na hindi matrace sa standard autopsy. Lalong epektibo sa high altitude. Negotiated ang presyo, 1,000 para sa consultation at supply. Meeting arranged sa parking garage sa downtown Orlando. Sumikip ang panga ni Nicholas habang binabasa. Murder contract ito. Ang anak mo ay nagnegosyate ng kamatayan mo na parang bumibili ng second-hand na kotse. Dapat mas masakit ang mga salita. Pero naborn ko na ang sakit sa 3 araw ng dokumentasyon. Nakarating ako sa mas malamig na lugar lampas sa conventional grief. Magpatuloy ka, sabi ko. May higit pa. Nakita niya ang draft will sa desktop ni Cristobal. Lahat ay mapupunta kay Cristobal at Edida Wilson. Forged ang signature ko sa ibaba. Petsa 2 linggo na ang nakalipas. Plano nilang matuklasan ito pagkatapos ng kamatayan ko. Ipresenta sa probate court. Sabihin na binago ko ang isip tungkol sa pamangkin ko. Sumandal si Nicholas, tinanggal ang glasses, kinuskos ang mata. Nang tumingin ulit sa akin, tuluyang nawala ang professional mask. Francisco, maaari ko bang tawaging Francisco? Tumango ako. Lampas ito sa estate fraud. Conspiracy to commit murder, forgery, elder abuse, financial exploitation, criminal charges, hindi lang civil recovery. Huminto siya. Kailangan nating magdesisyon. Dalhin na sa pulisya ngayon o buuin muna ang ironclad case. Nag-vibrate ang phone ko sa desk sa pagitan namin. Text ni Cristobal. Tatay, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap tungkol sa kalusugan mo. Tumingin si Nicholas sa phone, pagkatapos sa akin. Walang salita na pag-unawa ang dumaan sa pagitan namin. Nagpapatuloy ang manipulation kahit ngayon. Pressure para manatiling nalilito at compliant ako. Buuin muna ang case, sabi ko. Gawing undeniable. Pagkatapos tayo manuntok. Tumango siya ng dahan-dahan. Halata ang respeto sa ekspresyon. Naisip mo na pala ito. 40 taon akong nagturo ng strategy sa history. Sun Tzu, Machiavelli, Napoleon. Natuto ako sa pinakamahusay. Tiningnan ko ang mata niya. Kilala mo ang kaaway. Piliin mo ang battlefield. Ma-realize nila, alam mo, binalaan ni Nicholas. Kapag nag-file ako ng protective orders, block accounts, revoke fraudulent documents, malalaman nila. Maganda. Patagang kamay ko sa desk, matatag at kalmado. Hayaan silang magpanik. Ang mga nagkapanik ay nagkakamali. Bahagyang ngumiti siya. Siege nga. Narito ang gagawin natin. Ginugol niya ang susunod na oras sa pag-outline ng strategy. Tawag sa contacts. Document examiner para sa signature analysis. Forensic accountant para sa detailed audit. Private investigator para sa background ng medical consultant. Kinuha niya ang larawan ng evidence gamit ang high-resolution camera. Gumawa ng digital backups. In-upload sa encrypted cloud storage. 3 evidence packets, ipinaliwanag niya. Nag-print ng documents at inorganisa sa folders. Isa para sa eventual police involvement. Isa para sa civil proceedings. Isa para sa iyo na ingatan ng secure off-site. Safe deposit bots, hindi sa bahay mo. Tumango ako, sinisip-sip ang lahat. Student mode engaged. Natututo ang machinery ng legal warfare. Habang lumubog ang hapon patungo sa gabi,
Kinuha ni Nicholas ang mga materials. Inayos ang briefcase ng maingat. Sa pinto ng study room, huminto siya at lumingon. Francisco, isang tanong. Pagkatapos nito, ano ang gusto mo? Justice or revenge? Hindi ako nagdalawang isip. Gusto ko silang maunawaan ang ginawa nila. Gusto ko ng consequences na tatagal. Pinag-isipan niya, pagkatapos tumango. Huwag munang baguhin ang kahit ano. Magpanggap normal. Ako ang bahala sa protective orders. Account freezes sa legal channels. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Pagkaalis niya, nakaupo ako sa madilim na study room. Pinapakinggan ang pag-aayos ng bahay sa paligid ko. Nag-vibrate ulit ang phone. Cristobal. Tatay. Dinner tonight. Kailangan nating mag-usap tungkol sa future mo. Tinitigan ko ang text. Pagkatapos ay nagtype ng reply. Kailangan nating mag-usap tungkol sa future. Malinaw sa akin ang double meaning. Malabo sa kanya. Ang mga ngaso ay naging hinahanap. Kahit hindi pa niya alam. Pinindot ko ang send. 1 linggo na lumipas mula nang umalis si Nicholas Claro sa study room ko na may briefcase puno ng ebidensya at timeline para sa legal strikes. 7 araw ng performance, pagiging confused old man habang pinapatupad ang strategy ng precision na dati kong inilapat sa lesson planning. Nakaupo ako sa breakfast table. Lumalamig ang kape sa mug. Pinapanood sina Cristobal at Edida sa kusina doorway. Kakabalik lang nila galing sa trabaho. Loosened ang tea ni Cristobal. Matatag ang professional mask ni Edida. Wala sa kanila ang nakakaalam na habang nag-shuffle ako sa bahay na nagtatanong kung aling pills ang inumin at saan ko iniwan ang reading glasses. Sinisira ko ng maingat ang pundasyon ng konspirasy nila. Tatay. Lumitaw si Cristobal sa doorway. Okay ka ba? 0 minuto ka nang nakatitig sa kape. Dahan-dahan akong kumurap. Pinapahusay ang vacant look. Ganun ba? Nag-iisip lang ako ng isang bagay. Ano yon? Umiling ako, nalilito. Nawala na. Ang tinginan nila ay triumphant. Pinanood ko itong mangyari. Nakikita nila ang gusto nilang makita. Pagbaba, pagkaubos, ang mental incompetence na sinasabi ng forged documents nila. Ang hindi nila nakikita ay ang security camera sa ibabaw ng refrigerator na nagre-record ng bawat micro-expression, bawat satisfied smirk. Na-install ang mga kamera 3 araw na ang nakalipas, 12 sa buong bahay. Tumawag ako sa legitimate security company. Ipinaliwanag na nakakalimutan kong i-lock ang pinto at nag-aalala sa break-ins. Masigasig na inaprubahan ni na Cristobal at Edida. Para sa safety mo, tatay, sabi ni Cristobal. Matalinong pag-iisip yan. Hindi nila sinuri ng mabuti ang specifications. Hindi napansin na nagre-record ng audio ang kamera. Hindi naunawaan na ang bawat private conversation. Bawat bulong na plano. Bawat sandali na akala nila sila lang ay nakukuha at inu-upload sa cloud storage na ako lang ang may access. Though ang technician. 24 paghahati 7 recording, sir. Complete coverage. Even sound. Even sound. Ulit ko, pinapakita ang elderly confusion. Audio sa lahat ng kamera. Yes, sir. Crystal clear. Sumingit si Cristobal noon, concern sa mukha. Tatay, hindi ba mahal yon? Sulit ang safety ko. Kumaway ako ng walang pakundangan. Sobrang makakalimutin ako lately. Hindi pwedeng maging careless. Noong gabing yon, nagdagdag ako ng sariling enhancement. Maliit na audio recorder na nakatago sa heating vent sa ibabaw ng dining room. Paihong spot kung saan minsan akong nakahuli ng estudyanteng mandaya sa exams. Paglalagay ng microphone para ma-record ang bulong na sagot. Old teacher trick, bagong application. Agad na nagbayad ang recorder. Sina Cristobal at Edida ay may pinakakandid na usapan sa gabi sa kwartong yon. Naniniwala na private sila. Pinakinggan ko sa headphones. Dokumentado ang lahat. Dapat gumana ang eroplano. His ni Edida 2 gabi na ang nakalipas. Frustration na nagpuputol sa usual control niya. Ngayon back to square one. Sabi mo undetectable ang pills. Sagot ni Cristobal. Sabi ko maraming bagay. Ngayon kailangan ng plan B. Ang incompetency route. Paano kung lumaban siya? Hindi siya lalaban. Tingnan mo siya lately. Halos kalahati na siya roon. Na-record ko lahat. Walang ekspresyon ang mukha ko sa dilim ng kwarto sa itaas nila. Nag-iipon ng ebidensya, digital, at damning. Pero ang pinakamapanganib na trabaho ay nangyari sa malalim na oras nang natutulog si Cristobal. Ang laptop niya ay nasa desk, madalas nakabukas o bahagyang nakaklose. Natuto ako ng sapat mula sa digital literacy classes para mag-navigate ng file systems. I copy ang drives, I recover ang deleted data. Ang external hard drive na binili ko ay nakatago sa study room ko.
Puno ng ebidensya, bawat gabi na nangahas akong pumasok sa kwarto niya. Ang close call ay dumating 2 gabi na ang nakalipas. Progress bar sa 88%. Ang mga daliri ko ay nakalutang sa disconnect buton nang marinig ko ang yabag sa hallway. Binunot ko ang drive, isinuksok sa bulsa. Dumaan sa banyo na nag-ugnay sa kwarto ni Cristobal sa main hallway. Hamog ang tibok ng puso ko laban sa ribs. Pero matatag ang kamay. Ang mga dekada ng pagpapanatili ng composure sa harap ng challenging students ay nag-train sa akin ng mabuti. Nagkita kami ni Nicholas noon sa opisina niya. Nagre-review ng copied files, email chains tungkol sa pagkuha ng substances, browser history, research sa untraceable poisons, spreadsheet calculations ng net worth ko, insurance payouts, asset liquidation timelines. Premeditation, sabi ni Nicholas, patagang boses sa professional assessment, hindi impulsive acts, systematic planning sa loob ng mga buwan. Maganda, sagot ko. Gusto ko silang maunawaan na hindi simple fraud to. Attempted murder ito. Nagsimula nang gumalaw ang legal machinery. Nag-file si Nicholas ng protective orders, account freezes, power of attorney revocations. Lahat may carefully delayed notification dates. Hindi malalaman ni na Cristobal at Edida ang blocks hanggang susunod nilang subukan ang transfers. Hindi sila makakaalam hanggang subukan nilang i-access ang funds. Ipinaliwanag ni Nicholas. Pagkatapos, panic. Ang mga nagpapanik ay gumagawa ng exploitable mistakes. Kahapon, natapos ko ang pinakamahalagang task, gumawa ng legitimate new will. Si Florence Harris, ang notary, ay thorough hanggang sa redundancy. Binasa niya ng malakas ang buong dokumento. Kinumpirma na naiintindihan ko ang bawat probisyon. Nag-record ng video statement ng intentions ko. Hindi magmamana ang anak mo. Tanong niya ng diretso. Ang experienced AS ay naghahanap sa mukha ko. Ang anak ko ay naglano ng pagpatay sa akin para sa inheritance. Sagot ko, malinaw ang mata at sigurado. Makukuha niya ang eksaktong nararapat sa kanya. Wala. Lahat ay mapupunta sa Educational Features Foundation. Scholarships para sa estudyanteng tunay na nagpapahalaga sa edukasyon. Tumango siya, nagdagdag ng extra documentation layers, fingerprints, capacity assessment, multiple witnesses. Nakita ko na ang pattern na to. Sabi niya ng mahina. Mga family members na nakikita ang matatandang kamag-anak bilang hadlang imbes na tao. Ngayon nakaupo sa breakfast table. Nag-perform ng confusion kung aling pills ang inumin. Nararamdaman ko ang paghigpit ng trap sa kanila. Lumapit si Edida. Ang boses ay puno ng peking concern. Ang blue pills, Francisco, para sa puso mo. Hayaan mo akong tulungan. Salamat, dear. Tinanggap ko ang pills ng may pasasalamat. Nilunok habang pinapanood niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Ang kamera sa itaas namin ay nagre-record ng satisfied expression niya. Ang approving nod ni Cristobal mula sa doorway. Ebidensya ng performance nila, manipulation nila. Lumalaking confidence na incompetent ako tulad ng sinasabi ng fraudulent documents nila. Noong gabing yon, binigay sa akin ni Nicholas ang burner phone sa parking garage. Neutral location, walang kamera, walang saksi. Kung emergency, sabi niya, kung lumala sila sa physical danger, tawagan mo to. Nakabrief ang pulisya, handa tumugon agad. Isinuksok ko sa bulsa, umaasa na hindi ko kakailanganin, alam na maaring kailanganin. Sa huling bahagi ng gabi, nakaupo ako sa study room nagre-review ng footage mula sa araw na iyon. Sa screen, sina Cristobal at Edida sa living room. Malinaw ang boses sa audio feed. Kailangan natin ng power of attorney para sa medical decisions niya, sabi ni Edida. Maghanap ng doktor na magdedeklara na incompetent siya. Pagkatapos kontrolin natin lahat, finances, healthcare, end-of-life decisions. Walang remorse ang mukha ni Cristobal. Puro calculation. Ang anak ko ay naging taong hindi ko nakilala. O siguro taong ayaw kong makita ng malinaw hanggang sa hilingin ng survival ang honest vision. Isinara ko ang laptop, kinuha ang phone, tinawagan ang number ni Nicholas. Nag-accelerate sila. Sabi ko nang sagutin niya. Lumilipat patungo sa forced incompetency evaluation. Kailangan nating i-trigger ang account freeze ngayon. Agreed, sagot ni Nicholas. I-activate ko bukas ng umaga. Maghanda ka sa reaksyon nila. Pagkatapos mag-hang up, binuksan ko ang lumang teaching journal ko. Leader-bound pages puno ng mga dekada ng classroom observations at educational philosophy. Maingat akong nagsulat. Lesson for today. Tama si Sun Tzu. Ang supreme art of war ay subduin ang kaaway ng walang laban. Pero minsan kailangan mong hayaan silang sirain ang sarili nila. Bukas malalaman nila ang mangyayari kapag minaliit ang guro. Isinara ko ang journal at humiga.
Matulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Dumating ang umaga na may maputlang sikat ng araw at tunog ng komputer ni Cristobal sa itaas. Incoming email. Nakaupo ako sa breakfast table. Nakalat ang newspaper sa harap ko na parang prop. Nakikinig ng mabuti sa bahay. Mga tunog na natutunan ko sa loob ng 40 taong paninirahan rito. Mabilis na yabag. Matatalim na boses ni Cristobal na may alarm. Edida, umakyat ka rito ngayon. Dahan-dahan akong uminom ng kape. Nagbibilang hanggang 60 sa isip. Teacher habit. Maghintay bago mag-react. Hayaan munang umunlad ang sitwasyon. Sa itaas, magkakapatong ang urgent voices. Hindi malinaw ang salita, pero unmistakable ang tone. Panic. Sa 60, tinawag ko sa hagdan. Okay ba lahat? Katahimikan. Pagkatapos ay pilit na kalmado ni Cristobal. Okay lang, tatay. Trabaho lang. Halata ang kasinungalingan sa lahat. Bumalik ako sa newspaper. Hindi nagbabasa, naghihintay lang. Sa buong umaga, sinubukan ni Cristobal na i-access ang accounts mula sa home computer niya. Pinanood ko mula sa hallway, hindi napansin. Phone camera nagre-record habang dumadami ang error messages sa screen niya. Access denied. Account locked. Please visit branch in person. Nanginginig ang daliri niya sa keyboard. Sinusubukan ang iba't ibang passwords, iba't ibang access routes. Lahat na bigo. Pinapanood siya ni Edida sa balikat. Mahigpit ang panga. Tawagan ang bank. Ginawa niya. Narinig ko ang seed niya ng conversation. Lalong desperado ang mga paliwanag tungkol sa power of attorney, account management agreements, legal authorization. Dapat unequivocal ang sagot ng bank dahil maputla ang mukha ni Cristobal. Sabi nila ang account holder mismo ang dapat pumunta personally. Sabi niya ng patag. All third-party authorizations suspended pending fraud investigation. Para sa lunch, gumawa ako ng sandwiches. Kakaibang behavior na hindi nila pinuna. Masyadong absorbed sa krisis nila. Kinain nila ng mekanikal, phone out, nagte-text sa mga taong hindi ko makilala. Siguro lawyers, o ang mysterious medical consultant mula sa email chains na kinopya ko. Desisyon ko, ang dinner ay kailangan ng espesyal. Ginugol ko ang hapon sa kusina naghahanda ng pot roast tulad ng natutunan ko decades ago. Muscle memory mula sa mga taon ng pagluluto para sa sarili pagkatapos ng retirement. Mula sa buhay na binuo ko na balak nilang burahin para sa profit. Nang dumating sila gabi na, narinig ko ang urgent na bulong sa hallway bago pumasok. Tinawag ko sila sa mesa. Nag-serve ng pagkain ng practiced ease. Ang domesticity ay nagpaka-surreal sa conversation. Kakaiba ang nangyari ngayon. Sabi ko ng conversational. Pinuputol ang karne sa precise pieces. Tumawag ang bank tungkol sa unusual activity sa accounts ko. May gumagawa pala ng unauthorized transfers. Nagangat ako ng tingin. Nagkita ang mata. Hiniling ko sa kanila na imbestigahan ng mabuti. Bahagyang nabilaukan si Cristobal sa tubig. Tumigil ang tinidor ni Edida sa hangin. Bahagyang nanginginig bago niya pinilit na magpatuloy sa pagkain. Tatay, simula ni Cristobal. Tungkol doon, kung tinutulungan mo lang ako sa pagmanage ng pera tulad ng sinabi mo. Putol ko ng mahinahon. Ayusin ng bank. Maliban kung pinahaba ko ang pause. May kailangan kang sabihin sa akin. Nadulas ang mask ni Edida. Matalimang boses. Nagkakabasag ang professional control sa gilid. Francisco, malinaw na nalilito ka sa finances mo. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan mo ng tulong namin. Bakit kailangan mo ng oversight? Oversight. Ulit ko ng dahan-dahan ang salita. Interesting choice. Legal oversight. Mas pinilit niya. Medical oversight para sa proteksyon mo. Proteksyon mula saan? Tanong ko ng mahinahon. Mula kanino? Ang katahimikan na sumunod ay ang sagot mismo. Nakatitig si Cristobal sa plato. Pumuti ang knuckles ni Edida sa hawak ng tinidor. Tumunog ang phone ko. Si Nicolas, ayon sa plano, sinagot ko, pinapanatili ang neutral na ekspresyon. Ang bank. Pupunta ako bukas. Investigation, syempre. Ano mang kailangan para protektahan ang accounts ko. Pinanood ko ang pagkawala ng kulay sa mukha nila habang nagsasalita ako. Seryosong bagay ang unauthorized access. Pinahahalagahan ko na siniseryoso nila. Pagkatapos ng dinner, lumapit si Cristobal habang naghuhugas ako ng pinggan. Tatay, tungkol sa bukas, siguro sasama ako. Tulungan kitang i-explain ang account management na ginagawa natin. Ngumiti ako ng mahinahon. Pinatuyo ang plato ng maingat. Salamat sa pag-iisip, pero dapat ko nang hawakan ang sarili kong finances. Hindi pa ako incompetent. Nakalutang ang salita sa hangin. Incompetent.
Natigilan si Cristobal, naghahanap sa mukha ko. Sinadya ko bang bigyan ng emphasis? Alam ko ba ang plano nila? Gaano karami ang naiintindihan ko? Lumiko ako pabalik sa pinggan. Iniiwan siyang nakabitin sa kawalan ng katiyakan. Sa huling bahagi ng gabi, nagising ako sa kwarto ko. Ang phone sa nightstand ay nagpapakita ng security feed. Nakaupo sina Cristobal at Edida sa living room sa ibaba. Malinaw ang argument sa audio. Kasalanan mo to. Ang boses ni Edida ay parang surgical steel. Ang sloppy forgeries mo. Ang mahinang sikmura mo sa original plan. Perpekto ang power of attorney. Simula ni Cristobal. Halatang hindi dahil locked out tayo sa lahat. Tumayo siya, naglalakad. Sinusundan siya ng kamera. Lumipat tayo agad sa plan B. Incompetency evaluation. May kilala ako sa Silver Palms na nangangailangan ng pera. May utang na loob. Ipapadeklara natin siyang unfit. Magiging guardians tayo. Kontrolin lahat. Kasama kung magpapatuloy ang investigation na to. Anong doktor ang makikipagtulungan? Hindi makikipagtulungan. Interpret findings favorably. May difference. Bumaba ang boses niya. Naging kalkulating. Ayusin ko bukas. Na-record ko lahat. Preserved ang timestamps. Nag-iipon ang ebidensya na parang compound interest. Dahan-dahan sa simula. Pagkatapos ay exponential na damning. Dumating ang umaga na may pangako na phone call. Si Yar Morrison daw ang family physician ko. Interesting dahil wala akong family physician. Ginagamit ko ang walk-in clinic malapit sa library para sa occasional needs. Routine cognitive assessment. Paliwanag ng pleasant voice. Standard evaluation lang this afternoon sa dalawa. Siyempre, sagot ko ng mainit. Pinahahalagahan ko ang thorough care. Pagkatapos mag-hang up, agad akong tumawag kay Nicolas. Gumagalaw sila. Medical evaluation para ay deklara akong incompetent. Si Yar Morrison, supposedly family physician ko. Morrison. Pause habang nagchi-check siya. Walang medical licenses sa Florida sa pangalang yon. Fake. Kaya gumagamit sila ng fake doctor para ideklara akong incompetent. Attempted fraud pa sa lahat ng to. May grim satisfaction ang boses ni Nicolas. Francisco, panatilihin ang appointment. Record lahat. Nag-ayos ako ng independent psychiatric evaluation para sa iyo bukas ng umaga. Si Dra. Patricia Chen, 30 taong experience, impeccable credentials. Ang fake diagnosis nila laban sa real professional assessment. Wawasakin natin sila sa korte. Noong hapon na yon, nag-drive ako sa address na ibinigay. Shared medical building, multiple practices. Tiningnan ko ang directory sa lobby. Walang nakalistang Yar Morrison. Ang office number na ibinigay ay humantong sa maliit na swipe na may temporary signage. Uri na maaring i-print at i-tape overnight. Umupo ako sa kotse sandali. Active ang phone recording device sa bulsa ng shirt. Nag-text si Nicolas. Police on standby kung threatened. Sumagot ako. Ready ba lahat? Tingnan natin kung gaano kalayo ang kaya nila. Sa loob ng 40 taon, itinuro ko sa estudyante na pag-iba ang totoo sa manipulation. Ebidensya mula sa assumption. Reality mula sa performance. Ngayon, ipinapakita ko ang mga lesson na yon sa real time. Inayos ni na Cristobal at Edida ang test na to. Akala nila mabibigo ako. Wala silang ideya na naghanda ako sa buong professional life para sa ganitong klaseng hamon. Binuksan ko ang pinto ng kotse at naglakad patungo sa building. Matatag at sigurado. Amoy leather furniture at subtle lavender ang opisina ni Dra. Patricia Chen. Umupo ako sa tapat niya. Tinatapos ang final cognitive assessment. Pattern recognition puzzles na magpapahamon sa estudyante ko. Memory questions na sinagot ko sa dates at details. Executive function tests na nilakbay ko ng sistematiko. Ang matalim na mata niya ay nanonood sa lahat. 3 dekada ng forensic psychiatry ay halata sa pag-obserba niya, hindi lang sa sagot kundi sa approach, methodology, reasoning. Fully competent, sabi niya sa wakas habang inilalagay ang pen. Walang cognitive decline, analytical skills above age group average, walang indicators ng paranoia o delusion. Sa totoo, Mr. Wilson, ang mental acuity mo ay katulad ng mga tao na kalahati ng edad mo. Nagpasalamat ako, tinanggap ang preliminary documentation, at nag-drive pa uwi ng satisfied. Ang fake Yar Morrison appointment, kahapon, ay eksaktong inaasahan ko. Shabby office na may temporary signage. Isang taong nag-claim ng credentials na wala. Questions na dinisenyo para lumabas na incompetent kahit ano ang sagot. Na-record ko lahat. Gayon may contrast ako. Fraudulent evaluation laban sa legitimate professional assessment. Pero habang pumasok ako sa driveway,
nawala ang satisfaction. Na-block ng kotse ni Cristobal ang entrance. Nakaupo ang anak ko sa porch, may envelope sa kamay. Ang mukha ay puno ng desperate determination na kilala ko mula sa estudyanteng nahuli sa pandaraya pero sinusubukang mag-last bluff. Lumapit siya sa bintana ng kotse ko bago ako makalabas. Bahagyang nanginginig ang kamay habang iniabot ang envelope. Tatay, para sa ikabubuti mo to. Hindi ka okay. Kailangan naming protektahan ka. Kinuha ko ang papeles, binasa ng mabuti. Petition for guardianship due to incapacity. Detalyado at damning ang allegations. Paranoid delusions tungkol sa family members, progressive memory loss, financial incompetence, danger to self due to unstable behavior, supporting documentation attached, sworn statements from witnesses, medical reports, incident logs. Binasa ko ang bawat salita habang nagpapalit ng timbang si Cristobal. Hindi makatingin sa mata ko. Kanino ang safety, Cristobal? Tanong ko ng mahina. Sa akin o sa iyo? Tumakbo siya sa kotse niya nang hindi sumasagot. Dumating si Nicolas sa loob ng 1 oras pagkatapos tawagan ko. Inilatag namin ang court documents sa dining table. Parehong mesa kung saan unang inorganisa ko ang ebidensya mga buwan na ang nakalipas. Basag ang professional calm niya habang binabasa. Inaangkin nilang incompetent ka. Pagkatapos nabigo ang attempted murder, binabaliktad niya ang mga pahina. Ang kabastusan nito, ang mga witness statements na to, ang medical reports. Ang desperation ay nagdudulot ng boldness. Sabi ko, basahin ang witness list. Si Emares Patterson mula sa kapitbahay ay nagsabi na nakita niya akong naglalakad sa bakuran ng midnight na nakapajamas. Si Tom Chen mula sa book club ay napansin ang increasing confusion sa discussions. Si Yar. Sarah Williams mula sa Silver Palms Medical ay nagbigay ng detailed psychiatric evaluation na nagpapakita ng progressive dementia. Hindi mo pa nakilala si Yar Williams? Hindi. Pero real ang credentials niya. Inayos ni Edida to sa pamamagitan ng medical connections niya. Itinuro ko ang isa pang statement. At ang mga kapitbahay na to, kailangan kong makausap sila. Noong gabing yon, naglakad ako door to door, hawak ang teaching journal. Karamihan sa mga kapitbahay ay nahihiya, nakakahiya. Nanginginig ang boses ni Emares Patterson. Sabi ni Cristobal para lang tulungan sa care mo. Na-approved mo. Hindi ko alam na para sa korte. Ano ba talaga ang nakita mo, Margaret? Ikaw sa labas ng gabi sa bushes na nakapajamas. Nag-check ako ng security cameras na in-install ko ng 11 oras PM. Hindi midnight. Naka-shorts at shirt, hindi pajamas. Pinanatili kong mahinahon ang boses. Guro na nagpapalakas sa nalilitong estudyante. Pinakita sa iyo ni Cristobal ang gusto niyang makita mo. Umiyak siya. Nangako na magre-retract. 2 pang kapitbahay ay may katulad na kwento. Manipulation, tinanggal ang context, inosenteng behavior na pinilipit. Pero 3 kapitbahay ang ayaw makipag-usap sa akin. Nalaman ko mamaya na binayaran sila ni Cristobal. 500 dito, 300 doon. Maliit na halaga para sa mga nahihirapan sa pera na bibili ng false testimony. Ang preliminary hearing ay dumating 2 linggo pagkatapos. Nakaupo ako sa tabi ni Nicolas, tuwid ang postura, nagtatake ng organized notes, visible demonstration ng competency. Nakaupo sina Cristobal at Edida sa kabilang aisle na may attorney, mamahaling suite, at calculated confidence. Saan nakuha ni Cristobal ang pera para sa ganitong lawyer? Siguro mas malalim na utang. Binasa ni Judge Thompson ang feelings ng magkabilang panig ng may halatang skepticism. Court-appointed psychiatric evaluation order. Si Dra. Patricia Chen ang magsasagawa at magre-report ng findings. Nagpalitan kami ng subtle glances ni Nicolas. Na-evaluate na niya ako. Alam niyang competent ako. Gumagana ng perpekto ang trap. Pagkatapos ng hearing, gusto ni Nicolas ng immediate action. Mag-file na tayo ng criminal charges ngayon. Lahat ng meron tayo, attempted murder, fraud, forgery, matatapos na to. Umiling ako. Kung mag-file tayo ngayon, malalaman nila na may lahat tayo. Magla-lawyer up sila ng buo. Baka tumakas. Gusto ko silang magpatuloy sa paghukay. Hayaan silang isipin na nananalo sila. Francisco, risky yan. 40 taon akong nagturo, Nicolas. Pinakamahalaga ang inihahayag ng estudyante kapag akala nila nananalo sila. Ngayon, naniniwala sina Cristobal at Edida na maaring gumana ang guardianship petition nila. Hayaan silang mag-invest pa sa belief na yon. Hayaan silang mag-commit ng mas maraming krimen para suportahan ito. Pagkatapos ay buhusan natin sila ng buo. Nag-object siya. Ang professional instinct ay humihingi ng immediate prosecution.
Pero iginalang ang desisyon ko. Client autonomy, kahit ang client ay pumipili ng mahirap na landas. Noong gabing yon, bumisita ako sa bank. Hiniling ang complete audit trail ng lahat ng account activities sa nakaraang taon. Ang manager, sympathetic na dahil lumabas ang fraud attempts, ay nagbigay ng comprehensive records. Gumugol ako ng mga oras na may highlighter. Minamarkahan ang bawat unauthorized transaction. Visual timeline ng theft, ebidensya para sa prosecution. Lumipas ang ilang linggo. Mas lumala ang behavior ni Cristobal, habang ang gambling debts niya ay naging collection threats. Nalaman ko ito sa investigation ni Nicolas. 75,000 ang utang sa 3 sources. Online sports betting, local card games, casino markers, threatening messages, at recovered deleted emails. Ang timeline ay nagpapakita na ang debt accumulation ay nag-accelerate 6 na buwan bago magsimula ang murder plot. Malinaw ang motive na parang chalk sa blackboard sa klase. Nagring ang phone ko ng gabing yon. Si Nicolas. Nakaschedule ang court-appointed evaluation. Si Dra. Chen ang gagawa next week. Gayun din, mas malala ang gambling situation ni Cristobal kaysa inakala natin. Dahil sa utang na yon kaya siya desperate. Hindi tumatanggap ng sorry ang bookmakers. Sinipsip ko ang impormasyon. Gumawa ng notes sa growing case files ko. Lahat inorganisa sa labeled folders: financial fraud, forged documents, attempted murder, false medical claims, witness tampering, bawat piraso ng ebidensya cross-referenced, visualized ang timeline. Tumayo ako sa study room na tinitingnan ang dingding kung saan inassemble ko ang lahat. Mga laawan, documents, dates na konektado ng string na parang detective boards sa movies. Pero ito ay totoo. At ang conspiracy ay humantong sa anak ko at asawa niya. 40 taon akong nagturo na ang totoo ay nangangailangan ng pasensya. Dapat overwhelming ang ebidensya. Dapat irrefutable ang presentation. Binigyan ako ni Cristobal at Edida ng mga buwan para buuin ang kese, habang akala nila na nanalo sila. Ngayon natuto sila ng final lesson. Lagi mas marami ang alam ng guro kaysa sa naiisip ng estudyante. Halos tapos na ang klase. Oras na para sa final exam. Ang court-appointed evaluation report ni Dra. Patricia Chen ay nakaupo sa conference table ni Nicolas sa pagitan namin. Binasa ko ang conclusion sa pangalawang beses. Tinatamasa ang bawat salita. Ang subject ay nagpapakita ng full cognitive capacity. Walang ebidensya ng dementia o incompetency. Analytical skills above age group average. Walang indicators ng paranoia o delusion. Rekomendasyon: tanggihan ang petition for guardianship. Inilatag ni Nicolas ang karagdagang documents sa mesa. Mga buwan ng evidence compilation na inorganisa sa devastating presentation. 3-ring binders, color-coded tabs, chronological timeline poster, numbered at cross-reference exhibits. Teacher na nakikilala ang methodology ng kapwa-guro. Curriculum ng Craymen na comprehensive at irrefutable. Mag-file tayo ngayon, sabi ni Nicolas, hindi tanong. Tumango ako ng isang beses. Lahat. Ang countersuit ay 47 pahina na nagdedetalye ng 18 separate criminal acts, attempted murder, conspiracy to commit fraud, multiple counts of forgery, elder financial abuse, witness tampering, obstruction of justice. Ang criminal complaint ay 23 pahina. Ang evidence exhibits ay pumuno ng 2 boxes. Inihatid ni Nicolas at paralegal ang lahat sa courthouse clerk. Pinanood ko mula sa malapit na bench habang pinoproseso ng clerk ang paperwork. Huminto, nagbasa pa. Pagkatapos ay tinawag ang supervisor. Binasa ng supervisor, lumalala ang seyosidad ng mukha. Pagkatapos ay tumawag sa judge chambers. Sa loob ng mga oras, nakaschedule ang emergency hearings. Agad na kinilala ng system ang severity. Noong hapon na yon, ang professional process server ay pumunta sa bahay ko kung saan naninirahan pa rin sina Cristobal at Edida dahil hindi ko pa formal na in-evict. Strategic decision na panatilihin silang malapit. Monitor. Nakaupo ako sa kotse sa kabilang kalye. Nagre-record ang phone, pinapanood. Tumunog ang doorbell ang server. Si Edida ang sumagot. Inabot niya ang envelope. Ipinakilala ang sarili ng opisyal. Zoom ko ang kamera. Kinuha ang mukha niya habang binabasa ang unang pahina. Shock, recognition, takot. Segundo lang ang progression. Tinawag niya si Cristobal. Ang argument nila ay visible sa bintana, kahit mula sa distansya ko. Ang official report ng process server, na inenter mamaya bilang ebidensya, ay dokumentado ang lahat. Si Edith Wilson ang nagbukas ng pinto sa 2:17 yem inabot ang papers. Binasa ang unang pahina. Nawala ang kulay sa mukha. Quote, hindi maaari. Hindi niya ginawa. Paano?
Tinawag niya si Cristobal Wilson. Quote mula kay Edida. Sabi mo matanda na siya para malaman. Nangako ka. Tumigil siya sa pagsasalita nang mapansin ako. Noong gabing yon, kinuha ng security cameras ko ang panik nila. Si Cristobal sa computer, frantically nagde-delete ng files, emptying recycle bins, attempting hard drive wipes. Si Edida ay nag-shred ng documents hanggang uminit at mag-jam ang machine. Sinipa niya ito. Pagkatapos ay patuloy na pinipiraso ng manumano ang mga papel. May remote access si Nicholas sa camera feeds. Binigyan ko siya ng viewing rights mga linggo na ang nakalipas. Tumawag siya sa akin. Grim satisfaction sa boses. Nagsisiya sila ng ebidensya. Bawat deletion ay dagdag na charge. Obstruction of justice, consciousness of guilt. Gumagawa sila ng bagong krimen. Sinusubukang itago ang luma. Dokumentado mo ba lahat? Tanong ko. Bawat frame, timestamped, backed up sa encrypted servers. Kahit sirain nila ang lahat ng physical, may digital archive tayo na hindi matatanggal. Kinabukasan, humingi ang attorney nila ng emergency meeting kay Nicholas. Mabilis dumating ang settlement offer. Ibabalik ni na Cristobal at Edida ang $38,000. Alis agad sa property. Isusuko ang lahat ng inheritance claims. Tatanggap ng permanent restraining order. Bilang kapalit, ay dedrop ko ang criminal charges. Dinala ni Nicholas ang offer sa bahay ko. Umupo kami sa dining room kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan unang inilatag ko ang ebidensya at naunawaan ang saklaw ng betrayal. Binasa ko ng dahan-dahan ang settlement terms. Pagkatapos ay tiningnan si Nicholas. Gusto nilang maglakad palayo, ibalik ang ninakaw na pera, mangako na magiging mabuti, at walang consequences para sa pagtatangka na patayin ako. Yon ang offer. Pinunit ko ang papel sa kalahati, pagkatapos sa quarters, pagkatapos sa mas maliit na piraso. Hayaan silang mahulog sa mesa na parang niebe. Sinubukan nilang patayin ako, Nicholas. Hindi magnakaw lang. Patayin. Nag-research si Edida ng undetectable poisons. Nag-negotiate si Cristobal ng presyo ng kamatayan ko. Pinlano nila ng mga buwan habang nakatira sa bahay ko. Kumakain ng pagkain ko. Nagpapanggap na concern. Ang trial ay unpredictable. 40 taon akong nagturo. Ang mga estudyanteng mandaya, sinungaling, akala ay matalino. Hindi sila natuto sa madaling pagpapatawad. Ang consequences lang ang nagturo ng tunay na lesson. Tiningnan ko ang mata niya. Kailangan ni na Cristobal at Edida ng lesson na yon. Ischedule ang trial. Public trial. Gusto ko ng jury verdict. Gusto ko ng public record. Gusto ko ng justice, hindi convenience. Kinuha ni Nicholas ang pinunit na piraso. Inilagay sa evidence file. Dokumentasyon ng settlement rejection. Proof na gusto ko ng full accountability. Tumawag si Mildred noong gabing, yon pagkatapos malaman ang trial. Narinig ko na ginagamit mo ang recording ko. Na dinadala mo sila sa korte. Central ang ebidensya mo. Kinumpirma ko. Comfortable ka bang mag-testify publicly? Talagang comfortable. Matatag at sigurado ang boses niya. Ang ginawa nila, hindi naging hustisya ang ama ko. Siguro sa kese mo, may hustisya ang memory niya. Magte-testify ako. Sasabihin ko ang lahat ng narinig ko. Salamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon tulungan mo akong iligtas ang iba mula sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nakita kong nag-unravel ang mundo ni Cristobal. Naging public ang gambling debts niya nang mag-file ang bookmakers ng sariling claims. Lagi ang tawag ng collection agencies. Naririnig ko ang phones sa dingding ng bahay na kilala ko ng mabuti. Mas lumala ang arguments ni na Edida at Cristobal. Patuloy ang paglipat ng blame. Inassign ng prosecutor's office ang case sa senior team. Ipinasa ni Nicholas ang assessment nila. Isa sa pinakalinaw na elder abuse cases na nakita nila. Overwhelming ang ebidensya. Mataas ang probability ng conviction. Nakaset ang trial date sa late August. Tumayo ako sa study room noong gabing, yon na tinitingnan ang dingding kung saan gumawa ako ng visual timeline ng conspiracy. Mga laawan, documents, dates na konektado ng string. Mga buwan ng ebidensya na ipinapakita. Malinaw ang patterns. Undeniable ang guilt. Tinanggal ko ang isang larawan mula sa board. Lumang picture ni Cristobal noong 8 taong gulang. Ngumingiti, may puwang sa ngipin, inosente. Ang batang minsan ay tinawag akong bayani. Nagdala ng dandelions at construction paper cards sa Father's Day. Hawak ko ang larawan, pinayagan ang sarili ng isang sandali ng lungkot para sa anak na maaring maging, dapat maging, pero hindi naging. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa desk drawer at isinara ng mahigpit. Pinalaki kita ng mas mabuti kaysa rito. Sabi ko sa walang tao na kwarto. Pinili mo ang iba.
Ngayon pareho tayong nabubuhay sa consequences. Pinatay ko ang ilaw ng study room. Lumabas. Bukas ay paghahanda para sa trial. Ngayong gabi, pinayagan ko ang sarili na magluksa sa relasyon na namatay ng matagal bago magsimula ang murder plot. Nawala na ang batang nasa larawan. Ang lalaking sumubok na patayin ako ay haharap sa hustisya. 3 linggo na lumipas mula ng tanggihan ko ang settlement offer nila. Iba na ang pakiramdam ng bahay, mas magaan, mas malinis, parang nabawasan ang pressure mula sa sealed container. Lumipat na sina Cristobal at Edida 2 araw na ang nakalipas kasunod ng formal eviction order. Naglakad ako sa mga espasyong inukupa nila. Napapansin ang naiwan nila sa mabilis na pag-alis. Unpaid bills na nakakalat sa sahig ng kwarto. Broken picture frames. Damit na iniwan sa closet. Ang childhood baseball trophy ni Cristobal. Ironically, award para sa sportsmanship. Ang medical textbooks ni Edida. Tools ng profession na nawala sa kanya. Ang wedding album nila na nagdodokumento ng union na ngayon ay nagkakabiyak. Kinuha ko ang larawan ng lahat, hindi vindictively, kundi documentarily. Teacher's instinct. Preserve records. Maintain evidence. Nag-vibrate ang phone ko. Si Nicolas. Nareposes ang kotse ni Cristobal ngayong umaga. Nag-file ng liens ang bookmakers. Ang apartment lease nila ay nangangailangan ng 3 buwan upfront. Humiram sila sa kapatid ni Edida. Lahat ay gumuho. Binasa ko ang message ng 2 beses. Walang satisfaction. Puro inevitable progression ng consequences. Ang gambling debts, ngayon public sa court feelings, ay nag-trigger ng aggressive collection. Nalaman ng bookmakers na hindi magmamana si Cristobal sa estate ko. Ang new will ko, na filed publicly, ay nagpapakita ng charitable donation imbes. Nag-escalate sila, threatening calls, workplace visits, public confrontations. 18,000 pa ang utang sa repossessed car. Maxed ang credit cards, garnished ang bank accounts. Sinubukan ni Cristobal na humiram sa friends, family, kahit kanino. Karamihan ay tumanggi, nalaman na ang totoo. Ang desperation niya ay naging neighborhood gossip. Ang professional destruction ni Edida ay katulad ng financial ruin nila. Ang investigation ng Silver Palms Medical Center ay nagpakita ng data breaches niya. Pag-access sa patient records ng walang authorization. Paggawa ng false medical documents. Pag-share ng confidential information. Binuksan ng Florida Medical Board ang disciplinary case. Agad na tinanggal ng clinic ang employment niya. Flagged ang credentials. Halos impossible ang future healthcare employment. 15 taon ng career building ay natapos sa 15 minutong meeting. Security escort ang naglakad sa kanya palabas. Kinuha ang badge at case. Pinanood ng dating kolegyes. Nagbulungan. Nag-drive siya sa apartment nila. Umupo sa kotse ng 1 oras bago harapin si Cristobal. Ang bagong apartment nila ay nasa declining neighborhood. Iyon lang ang kaya nila ngayon. Ang contrast sa comfortable home ko ay naging daily reminder ng choices nila. Sa manipis na dingding, narinig ng neighbors ang escalating arguments nila. Kasalanan mo to. Ang boses ni Edida ay dumaan sa dingding ng gabing yon. Ang gambling mo, ang utang mo, ang kahinaan mo. Ang kahinaan ko. Defensive at desperate ang sagot ni Cristobal. Gusto mo siyang patayin. Gusto ko lang ng pera. Gusto mo ng murder. At ngayon wala tayo. Walang pera, walang bahay, walang future. May isa't isa tayo. Mapait na tawa ni Edida. Yon ang pinakamasama. Dinokumento ng neighbors ang mga away na to. Pinag-usapan kinabukasan. Kumalat ang balita. Matindi at kumpleto ang community judgment. Isang hapon, dumating ang kapatid ni Edida sa opisina ni Nicolas na mukhang mortified. Nandoon ako nagre-review ng final trial preparations. Hiniling nilang dalhin to. Inabot niya ang envelope na parang sinusunog ang daliri. Sabi ko sa kanila na pointless, pero pamilya. Basahin mo para sa akin, sabi ko. Dahan-dahan niyang binuksan. Nag-offer kami ng $100,000 kapalit ng pag-drop ng lahat ng charges. Inaamin namin ang mistakes at humihingi ng resolution. Mistakes. Ulit ko ng dahan-dahan ang salita. Tinutukoy nilang attempted murder bilang mistakes. Bumaba ang boses niya sa halos bulong. Hindi ko nakilala ang kapatid ko. Kinuha ko ang pen. Sumulat ng diretso sa offer nila. Isang sentence sa teacher perfect handwriting ko. Hindi nabibili ang hustisya. Kita tayo sa korte. Inabot ko pabalik ng hindi nilagdaan. Hindi nila tatanggapin to, sabi niya. Devastated sila. Maganda. Dapat silang maging devastated. Ang devastation ay tamang response sa attempted murder at betrayal. Tiningnan ko ang mata niya. Sabihin mo sa kanila na ang tanging settlement na tatanggapin ko
ay ang sasabihin ng hukom. Sa mga sumunod na araw, ang dating kapitbahay na unang nag-testify para kay Cristobal, ang tatlong binayaran, ay tumawag kay Nicolas, humihingi na baguhin ang testimony. Nalaman nila ang buong totoo, naramdaman ang manipulation, gusto itama ang record. Pinanood ko ang mga meeting na to, nakita ang kahihiyan nila, hindi nagbigay ng comfort, pero tinanggap ang katotohanan nila. Ang hustisya ay nangangailangan ng accurate testimony, hindi parusa sa nalilitong witnesses. Isang recanting witness, isang matandang lalaki na tumanggap ng $500. Tiningnan ako ng diretso. Sabi ni Cristobal, approved mo lahat. Na formalities lang ang signatures. Kailangan ko ng pera. Late ang rent ko. Pero nang malaman ko ang talagang sinubukan nila. Ang murder ay hindi pagtulong sa paperwork. Sabihin mo ang totoo. Sabi ko ng kumpleto. Yon lang ang hiling ko. Lumapit ang trial date. Ang employer ni Cristobal pagkatapos ng workplace collection visits ay naglagay sa kanya sa probation. Ang medical board hearing ni Edida ay nakaschedule sa September. Malamang na revocation ng professional license. Ang marriage nila ay toxic waste, corrosive sa lahat ng hinawakan. Tumayo ako sa kwarto ko, isang gabi na tinitingnan ang kalendar. Trial date na may red circle. 3 araw na lang. Inilatag ko ang courtroom clothing, press suite, conservative tea, polish shoes, guro na naghahanda para sa importanteng lecture. Tumunog ang phone. Si Nicolas. Final witness prep bukas ng umaga. Pagkatapos ready na tayo. Nandoon ako, kinumpirma ko. Pagkatapos mag-hang up, tiningnan ko ang tahimik na bahay. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, nararamdaman ko ang kapayapaan, hindi happiness. Magkaiba ang peace at happiness, pero kalmado, sigurado. Ang justice delayed ay hindi justice denied. Kinuha ko ang lumang larawan ni Cristobal mula sa desk drawer. Ang isa na inilagay ko mga linggo na ang nakalipas. Tiningnan ng isang huling beses. Ang inosenteng bata na naging guilty adult. Sumulat ako sa likod. Binigay ko sa iyo ang lahat. Pinili mo ang landas na to. Pinili ko ang hustisya. Inilagay sa envelope, isinlyo, inadress kay Cristobal para i-deliver pagkatapos ng trial. Hindi malupit, honest lang. Final communication sa pagitan ng ama at anak. Pagkatapos ay humiga ako. Matulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa mga buwan. Kumpleto ang paghahanda. Bukas darating ang consequences. Dumating ang umaga ng trial na may simula pa lang ng sunrise na nagpipinta sa langit ng Orlando. Maaga akong nagising. Maingat na nagbihis sa suite na inilatag ko kagabi. Tinanod precisely. Muscle memory mula sa 40 taon ng professional dressing. Polished ang sapatos hanggang sumalamin ang liwanag. Simple ang breakfast. Kape, toast, routine na pinanatili kahit mahalaga ang araw na to. Wala akong in-review. Kumpleto na ang preparation. Memorized ang ebidensya. Handa ang testimony. Sinundo ako ni Nicolas ng 8. Nag-drive kami sa courthouse sa comfortable silence. Professionals na naghahanda para sa performance. Pinanood ko ang morning traffic. Ordinaryong tao na nagsisimula ng ordinaryong araw. Ang akin ay hindi ordinaryo, pero kinakailangan. Ang hustisya ay nangangailangan ng witnesses, public record, official pronouncement. Mabilis na napuno ang courtroom. Present ang media. Nakakuha ng attention ang case. Nakaupo sina Cristobal at Edida na may attorney. Mukhang diminished, defeated bago pa man ang verdict. Nakaupo ako sa likod ng prosecution table. Tuwid ang postura, kalmado. Pumasok ang judge. Tumayo ang lahat. Ang opening statement ng prosecutor ay malinaw na nag-outline ng conspiracy. Ang ebidensya ay magpapakita na naglano ang defendants na patayin si Francisco Wilson para sa insurance money. Nag-research sila ng methods, nagkuha ng substances, gumawa ng false documents, nagmanipulate ng medical systems. Tanging intervention ng alert flight attendant ang nagpigil sa murder na to. Mahina ang argument ng defense tungkol sa family misunderstandings at poor communication. Nanatili ang atensyon ng jury sa prosecution. Systematic at devastating ang presentation ng ebidensya. Nagplay ang video ni Mildred sa courtroom screens. Pinuno ng recording niya ang kwarto. Unmistakable ang boses ni Edida. Pills sa inumin niya. Heart attack sa altitude. 500,000. Napangiwi si Cristobal nang marinig ito. Nakatingin si Edida ng diretso. Mahigpit ang panga. Tumayo si Mildred sa stand. Nanginginig ang boses sa simula. Pero lumakas habang nagtetestify. Malinaw kong narinig siya. Pinag-usapan niya ang heart attack. Ang altitude na nagpapaniwala nito. Binanggit niya ang insurance money. Na-record ko dahil kailangan ko ng proof.
Sinubukan ng defense ang cross-examination. Hindi ba totoo na ikaw mismo ay nahihirapan sa pera? Matatag ang sagot ni Mildred. Hindi ko misinterpreted ang murder. Ang financial situation ko mismo ang dahilan kung bakit naunawaan ko ang desperation. Pero hindi ko pinayagan na maging killer ako. Kinumpirma ng forensic document examiner ang signature forgeries. Detalyado ng bank representatives ang unauthorized transfers na umaabot sa $38,000. Nagtestify si Dra. Patricia Chen sa full mental competency ko. Winasak ang incompetency claims ng buo. Nagbakita ang email evidence ng correspondence sa medical consultant tungkol sa lethal substances. Bawat piraso ay nagbuo ng irrefutable case. Pagkatapos ay tumayo ako sa stand. Administered ang oath. Umupo ako sa witness chair. 40 taon ng pagtuturo ang naghanda sa akin para sa public speaking. Managing attention. Delivering information ng malinaw. Kailan mo unang naisip na may mali? Tanong ng prosecutor. Unusual ang invitation sa Miami. Ang biglaang atensyon nila pagkatapos ng mga buwan ng distansya. Maliliit na bagay na sinasabi ng pattern recognition na mahalaga. Ano ang ginawa mo? Ang itinuro ko sa estudyante sa loob ng 40 taon. Kumuha ng ebidensya, dokumentado ang lahat, verify sources, buuin ang comprehensive case bago mag-conclude. Inilapat ko ang academic rigor sa sariling survival. Maikli at ineffective ang cross-examination ng defense attorney. Unshakable ang credibility ko. Facts na verified ng overwhelming ebidensya. Mas mababa sa 2 oras ang deliberation ng jury. Nang bumalik sila, tumayo ang foreman. Sa count 1, conspiracy to commit murder. Guilty. Count 2, fraud, guilty. Count 3, forgery, guilty. Pababa sa listahan. Bawat guilty ay tumama ng visible kina Cristobal at Edida. Sa wakas ay nabasag ang composure ni Edida. Isang luha na agad pinunasan. Inilagay ni Cristobal ang ulo sa mga kamay. Dumating ang sentencing phase. Tinanong ng judge kung gusto kong magbigay ng victim impact statement. Tumayo ako. Hinarap ng diretso sina Cristobal at Edida. Nakatira kayo sa bahay ko. Nagbigay ako para sa inyo. Nagdiwala ako sa inyo. Ang tugon ninyo ay paglano ng kamatayan ko. Hindi ko kayo kinamumuhian. Naawa ako sa inyo. Sinira ninyo ang buhay ninyo para sa perang hindi ninyo makikita. Hustisya na yon. Umupo ako. Tumango ang judge. Appreciation para sa brevity at dignity. Sentensya. 3 taong probation si Cristobal na may strict conditions. 5 taon pa si Edida dahil sa professional credential abuse. Pareho inuutusang ibalik ang $38,000 stolen funds plus $50,000 punitive damages. Permanent restraining order. Permanent na revoked ang lahat ng inheritance rights. Permanent ang criminal records. Malinaw ang statement ng judge. Ang case na, ay nagre-represent ng calculated systematic betrayal ng familial trust. Ang mercy ng biktima sa paghingi ng probation imbes na imprisonment ay higit pa sa nararapat sa inyo. Adjourned ang korte sa labas ng courthouse steps. Naghihintay ang media. Nagbigay ako ng brief statement. Naihatid na ang hustisya. Sana ay palalahanan ng kese na, ang mga pamilya na sagrado ang tiwala at may consequences ang betrayal. Tumanggi ako sa karagdagang tanong. Naglakad patungo sa parking garage. Nakita ko si Cristobal sa huling pagkakataon. Lumalabas sa side door, nakayuko, iniiwasan ang kameras. Nagkita ang mata namin sandali. Siya ang unang lumayo. Wala akong naramdaman. Wala ng galit, satisfaction, o lungkot. Pumuno lang. Sarado na ang chapter. Nag-drive si Nicolas pauwi sa akin. Tahimik ang biyahe, comfortable at complete. Nang pumasok kami sa driveway, inabot niya ang kamay. Magaling ka, Francisco. Talagang magaling. Magaling tayo, pagtama ko. Salamat. Sa loob ng bahay ko, tumayo ako sa tahimik na hallway. Akin na ulit ang bahay, legal, physical, emotional. Naglakad ako sa study room. Nakita ang timeline board na ginawa ko mga linggo na ang nakalipas. Natatakpan ng ebidensya, documentation. Maingat at methodical. Sinimulan kong tanggalin. Bawat larawan, bawat dokumento ay inalis at in-file. Umiral ang conspiracy, naihatid ang hustisya. Pero hindi ako mabubuhay na napapaligiran ng reminders ng betrayal. Inilagay ko ang lahat ng documentation sa banker's box. Nilabelan ito, Cristobal, case closed, Agosto 2025. Inilagay sa closet, hindi nakalimutan, kundi archive. Pagkatapos ay umupo ako sa desk, binuksan ang laptop, gumawa ng email sa local high school principal. Retired history teacher ako,
na may 40 taong experience. Gusto kong mag-volunteer, magturo 2 hapon sa 1 linggo. Walang compensation na kailangan. May mga kwentong sulit ikwento, lessons na sulit ibahagi. Dapat malaman ng mga estudyante na pinoprotektahan ng kaalaman, mahalaga ang dokumentasyon, at ang hustisya, kahit mabagal, ay dumarating sa mga may pasensya na ituloy ng tama. Pinindot ko ang send, isinara ang laptop, tiningnan ang study room, mga libro na nakolekta, mga papel na minarka, buhay na binuo, lahat intact kahit sinubukan nilang sirain. Bahagyang ngumiti ako. Unang genuine smile sa mga buwan. Hindi dahil masaya ako. Magtatagal ang happiness, pero dahil malaya na ako. Naihatid ang hustisya, malinaw ang konsensya, hindi pa nasusulat ang future, bukas magsisimula ulit ako. Ang nakaraan ay na-archive kung saan dapat. Ngayon ako ay guro lang na may lessons na ibabahagi, at buhay na mabubuhay. Sapat na yon. Sapat na yon. Kung nagustuhan mo ang story na to, pakikalmahan mo ba ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang impressions mo sa comments. Para makinig sa susunod na story, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.